Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Tayo po mga kapatid ay nasa ika-6 na linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, tayo po ay patapos na sa tinatawag nating Easter season. At kaninang umaga ay formal din nating winakasan ang first part ng ating parokyang feeding program para sa ilang mga batang kinailangan ng saklolo sa kanilang kalusugan. Kagaya nga na sinabi ko noong mga nakaraang araw o linggo, yung ating pong mga batang sinimulang tulungan sa pagkain hanggang sila ay maging normal sa timbag. Awa ng Diyos, sila ho ay bumigat na maliban doon sa isa, yung absent ng absent. Anong titimbang, anong bibigat yan, no? Kaya kaninang umaga ho ay natapos yung programa pero tayo ay magpaplano muli sa kung paano natin ipagpapatuloy ang Ola Pakain, ang feeding program. At mga kapatid, ngayong hapon din, 1 linggo na lang, tayo'y nagpapasalamat sa ating mga bata, kabataan na nag-aalay ng bulaklak para kay Maria. Ilang linggo na nilang ginagawa yan. Kaya pwede ho ba palakpakan muli natin ang ating mga bata kasama ang ating mga volunteer catechists at formators ng education ministry. No, patapos na mga bata, no, 1 linggo na lang. Pero sana kahit tapos na ang Mayo, magsisimba pa rin kayo. Alam nyo, nakakatuwang marinig, hindi ko alam kung inabutan ninyo yung rosaryo ng mga bata, no? Nakakatuwang marinig yung mga bata ang naglilid ng rosaryo, parang nanghahamon yung boses, no?
Talagang parang nakakatuwang bigay todo talaga. At yun ang ipagdasal natin dahil magsisimula pa lamang ang kanilang buhay Kristiyano. Samahan natin sila, gabayan natin sila, ituro natin sa kanila kung paano lumaki ng tama, kung paano magsimula ng tama sa buhay Kristiyano. Pero ganun pa man, katulad ng Easter season, kung may nagsisimula, may nagtatapos. At kapag may nagtatapos, kapag may magwawakas, nandyan yung bibilinan talaga tayo ng todo-todo. Naranasan niyo po ba yun sa inyong mga magulang? Anak, last year mo na. Galingan mo na. Baka naman pumalya ka pa. Last year na. O minsan naman sasabihin, mag-iingat ka, kabuanan mo na. O minsan naman sasabihin, naku naman, huwag ka munang gumastos, matatapos na yung bayarin mo Patapos na. Baka pumalya ka pa. Kapag patapos na ang isang bagay, kapag may magwawakas na, binibili na natin ng gusto. Malaman ko lang sa inyo, kayo ba, naghahanda na kayo ng inyong last will and testament? Baka sabihin si Father naman, nakakatakot naman. Father, alam mo, una sa lahat, wala naman akong iiwan Pero may kaibigan ako sabihin, hindi ako gumagawa ng ganyan, Father, bahala na sila. Alam niyo ko nung ending, ang dami ko na pong narinig na ganitong kwento. Nung nawala siya, ayun, nagpapatayan yung mga anak niya. Nag-aaway-away yung mga magkakapatid. Hindi mo kasi pinaghandaan ang pagtatapos. Kung paanong araw-araw, pinaghahandaan natin kung paano mabuhay, hindi lang sa dokumento. Araw-araw, humaharap tayo sa Diyos at tayo ay naghahanda ng ating pagtatapos. At hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. But one thing for sure, ang bawat isa sa anin, bata, matanda, may ending. Magwawakas din. Kaya nga, ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, alam niyo po, next Sunday, Ascension Sunday na. Babalik na ang Panginoon sa kanyang Ama. Kaya si Kristo, nagbibiling niya sa kanyang mga alagad, aalis na ako. Huwag kayong mag-alala, tandaan ninyong ibibiling ko sa inyo para kayo ay makatupad sa inyong misyon. 3 bagay, mga kapatid, ang ating pagnilayang bilin ni Kristo bago siya umalis, bago siya matapos sa misyon sa mundo. Una, anong sabi ni Kristo? Maging tapat kayo sa aking mga salita. Mga bata, pakinggan ninyo Ang unang bilin, maging tapat kayo sa aking salita. Ano ang unang bilin? Very good. Pangalawang bilin ni Kristo, manalig kayo sa Espiritu Santo. Anong pangalawa? At ang panghuli, manatili kayo sa aking kapayapaan. Sarap maging kaibigan itong mga ito, no? Madaling maniwala talaga, no? 3 bagay yun. Una, maging tapat kayo sa aking salita. Anong sabi ni Kristo? Kung iniibig ninyo ako, susundin, gagawin ninyo ang aking salita. Hindi tayo mag-iimbento lang. Hindi tayo magpapasa lang ng sarili nating paniniwala. Kaya nga nung panahon ni Pope Benedict XVI, nung siya ang Santo Papa, ano ang sabi niya sa mga tao? Let us go back to the basic foundation of our faith. And what is the basic foundation and source of our faith? The Bible. The Word of God. Ano ba ang tinuro sa atin ni Kristo? Tingnan po ninyo yung unang pagbasa. Anong ginawa ni Pablo, Bernabe, ni Silas, at ng matatanda ng bayan? Kapag sila ay may mga issue,
Kapag meron silang pinagtatalunan, isa lang ang ginagawa nila. Binabalikan nila ang tinuro ni Kristo sa kanila. Kaya mga kapatid, kapag medyo hindi na tayo nakakaunawa, nalilito na tayo, kapag medyo pinanghihinaan na tayo, kapag medyo nagtatalo-talo na tayo, isa lang ang gawin natin. Basic. Ano bang sabi ni Kristong gagawin mo sa kapatid mong nagkakasala? Ano bang sabi ni Kristong gagawin mo sa kapatid mong nagugutom, nauuhaw, naghihirap? Ano bang sabi ni Kristo sa gagawin natin sa mga bata, sa mga maliliit? Ano ba ang sabi ni Kristo? Paano tayo mananalangin? Kaya kahapon, bago natin isinagala at nagprosesyon ang mga kabataan at bata, nagsimba muna sila. Hindi sila rumampa. Hindi sila nagparada. Sila ay nagsimba muna. Tanungin natin muna ang Panginoon. Huwag yung alam lang natin. Maging tapat tayo sa tinuro ni Kristo. Pangalawa, manalig tayo sa Espiritu Santo. Ano ang sabi ni Kristo? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong panghihinaan ng loob. Aalis ako, pero hindi kayo magiging ulila. Bababa ang Espiritu Santo. Tutulungan kayo. Tuturuan kayo kung paano nyo matupad, kung paano nyo magagawa ang mga tinuro at inutos ni Kristo. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Basic catechism, mga bata, ready na kayo? Mga bata, ready na kayo? Ilang Diyos meron tayo? Very good. Nakikinig yung mga matatanda, galingan ninyo ha. Ilang persona meron ang isang Diyos? 3. Ano ang unang persona? Oy, turuan niyo yung mga bata, kunwari alam nila. Dali. Ano ang unang persona? Pangalawa pa lang tayo, huwag kayong magmadali. Ano ang una? Pangalawa? Pangatlo? Sabi ni Kristo, aalis ako at bababa ang ikatlong persona upang samahan kayo at tulungan kayo. Ito yung sinasabi ni Juan sa ikalawang pagbasa natin. Sabi ng ikalawang pagbasa, nang si Juan ay mapuspos ng Espiritu Santo, nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya ang bagong langit. Nakakita siya ng pag-asa. Kaya kapag pinanghihinaan ka na, wala ka nang makitang maganda, maayos, mabuti sa buhay mo, come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Liwanagan mo ang pag-iisip ko. Liwanagan mo ang buhay ko. Kaya kapag kayo po ay susuko na, aayaw na, come, Holy Spirit. At panghuli, sabi ni Kristo, manatili kayo sa aking kapayapaan. Sa aking kapayapaan. Ibibigay ko sa inyo, hindi ang kapayapaan ng sanlibutan, kundi ang kapayapaan ko, sabi ni Kristo. Bakit? Ano ba ang sabi ng kapayapaan ng mundo? Kailan daw magkakaroon ng kapayapaan sa mundo? Gusto ko kayong tanungin. Mga nakatatanda naman, kailan ho ninyo nasabi sa isip nyo at kung minsan naisisigaw nyo na sa mga kasama ninyo sa bahay, kailan ba matatapos tong gulong ito? Kailan ba papayapa sa bahay na ito? Kailan tayo magiging payapa sa pamilyang ito? Alam nyo, ang kapayapaan ay hindi yung kawalan ng gera, ng away, ng pang-uusig. Tingnan nyo yung mga alagad ni Kristo. Hindi sila naging excuse sa mga pang-uusig, pagpapahirap, problema. Pero naging payapa sila. Bakit? Sapagkat ang kapayapaan ni Kristo ang nanatili sa kanila. Peace is not the absence of noise, but peace is the presence of God's voice.
Kapag ikaw ay tapat sa salita ni Kristo, kapag ikaw ay napupuspos ng Espiritu Santo, hindi imposibleng pumayapa ang buhay mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, maraming pagwawakas ang mangyayari sa buhay natin. Maraming mawawala, maraming matatapos. Pinaghahandaan natin araw-araw. Hindi lang kung paano mabuhay. Pagising sa umaga, hindi lang natin paghahandaan kung paano magsimula. Minsan, may mga araw na hindi naging maganda ang simula mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na pwedeng magkaroon ng magandang ending ang buhay mo. Tandaan natin, ang buhay ni Kristo sa mundo, hindi natapos sa kanyang pagkamatay, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Araw-araw, we can always prepare our better ending. Amen.